Ayan na po mga kabida. Yan na nga ang sinasabi ko po, ano? Ito na kaya yung umpisa na magkawatak-watak po itong mga senador po natin, ano? Dito ho sa ginawa ni Senate President Cheese Escudero, mga kabida. Nakakahiya po ito, ano? Okay, mantakin nyo ininsulto po niya itong Committee on Foreign Relations ni Senator Amy Marcos. Naglabas po ng contempt order kahapon itong kanyang komite. Okay, laban po dito kay Ambassador Marcos Lacanilaw, mga kabida, ano po. Dahil ho sa persistent na pagsisinungaling under oath. Okay? Pero hindi ho pinirmahan ni Senator Cheese Escudero yung contempt order, kaya lumakad ng walang nangyari outside the Senate itong si Ambassador Lacanilaw. Lumakad palabas po itong si Lacanilaw na hindi ho nakulong, na-detain dyan po sa Senado because hindi ho pinirmahan ni Senator Cheese Escudero yung contempt order. Actually, na-insulto, mga kabida, itong si Senator Amy at saka ang komite, ano? At saka mga senador na kabilang po sa naturang komite. Kasi ho, parang feeling nila po, hinudas po sila, no? Ni Senator Cheese Escudero. Yung tanong, bakit po hindi niya pinirmahan? Ano po yung agenda, mga kabida, ni Senator Cheese Escudero dito? Talagang halata na talaga, ano? Na tuta ng Malacanang itong si Senator Cheese. Okay? Yun yung obserbasyon sa kanya. Hindi mo sa akin lang. Obserbasyon po ng mga tao. Although before, perceive pa po yun. Okay? Pero ngayon, parang pinatunayan po niya. Natuta po siya ng Malacanang. Okay? Dahil ho sa kanya hong ginawa. Pinahiya po niya itong mga senador na kanya hong mga kasamahan, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong pahayag po ni Senator Amy Marcos. Actually, out of frustration po ito. Okay? Ito po. Ito po yung kanyang pahayag po kahapon. Pagkatapos po ng pagdinig po ng kanyang komite, mga kabida. Alright? Ito. I am extremely disappointed by the decision of the Senate President Cheese Escudero not to sign the contempt order issued by the Senate Committee on Foreign Relations against Ambassador Marcos V. Lacanilaw. As a result of the inexplicable decision of the Senate President, Ambassador Lacanilaw is free to walk hours after he blatantly lied under oath over and over again to the committee. The lies were so clear that I failed to comprehend why the Senate President, who is a lawyer, fails to see them. I am sure that I do not need to remind the Senate President that the contempt order of the Senate is premised on the institution's very own self-preservation. How can the Senate ensure its survival and effectiveness if people can lie under oath before the institution without any consequence? This decision by the Senate President is an insult to the Committee on Foreign Relations and an affront to the integrity of the institution he leads. So yun, okay? Insulto. Na-insulto po itong si Senator Amy at ang buong committee po ng Foreign Relations dyan po sa Senado. Na-insulto itong si Senator Bato, na-insulto po itong si Senator Robin, na-insulto po itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ano? Kasi decision po yung paglabas po ng contempt order ng komite, mga kabida. Pero hindi ho pinirmahan ni Senate President Escudero. I don't know kung ano po yung rason po niya. Okay? Pero halata naman pong nagsinungaling At malinaw naman po yung rules po ng Senate, mga kabida, na meron po silang power to cite in contempt
yung kanilang mga resource persons na sa tingin po nila evasive doon po sa kanilang mga tanong o nagsisinungaling doon po sa kanilang mga sinasabi po sa loob po ng Senate. Under oath po yan, mga kabida. Okay? Kaya ngang gawin, mga kabida, ng House of Representatives yung ganyang issuance of contempt order. Madali lang po yan para sa kanila, no? Okay? Pero dito ho sa Senate, okay, bihira lang po na ang mga senador magpataw po ng contempt, mga kabida, ano, doon po sa kanila pong mga resource person. So this time, hindi na po napigilan, ano, yung emotion po ng mga senador po dito dahil sa halata talaga yung pagsisinungaling, ano, blatant lies. Okay? Yun yung hindi po nakita ni Senator Chis Escudero, ano. Okay? Yun. Disappointed po itong si Senator Amy Marcos na insulto, feeling betrayed, feeling hinudas, ano, ni Senator Chis yung kanyang komite. Okay? What's the use of conducting hearings without imposing penalties or consequences doon po sa mga nagsisinungaling po, mga kabida, na kanilang mga resource person? Ang labas po dyan is tinatawanan lang po ng mga resource person na nagsisinungaling yung Senado dyan, ano? Mas pinababa po ngayon ni Senator Chis Escudero yung integridad po ng Senado, mga kabida, dahil ho dito sa kanyang ginawa. Okay? Diba? What's the purpose of leading that institution kung wala naman pong bayad? Okay? Yun yung problema doon kung nakatali yung kamay mo doon sa kabila. Diba? Oh. So, anong pwedeng explanation dito ni Senator Chis? Kasi nakiusap siya sa mga official po ng executive branch na pwede ho silang dumalo basta hindi po sila with assurance na hindi ho sila i-condemn. Halimbawa po, kayo po yung mga senador po, mga kabida, and very blatant yung pagsisinungaling. Anong gawin po ninyo? Diba? Oh. And do you think meron pa pong integridad ito hong Senado dito ho sa ginawa po ni Senator Chis? Baka ho magkaroon pa po ng hearing yung ibang mga committee dyan. Baka pagtatawanan na lang po yan, ano, ng kanila hong mga resource person. Okay? Madali lang po sa kanila na magsinungaling kasi total, walang contempt yan eh. Kung merong contempt yan, hindi yan pipirmahan po ni Senator Chis Escudero. So yun yung problema po, ano, mga kabida. So, tingin po ninyo, ano po yung nangyari po, ano, kay Senator Chis? Bakit kaya hindi niya pinirmahan po ito? Meron kaya silang agreement with the executive branch na bawal ho ang contempt? Tapos, yun ang ginawa po ng komite? Ganun po ba yun? Baka po, yun yung condition po ng executive branch, mga kabida. Okay. Dadalo yung mga personnel namin. Okay? Yung mga opisyal po namin. Diyan po sa Senate. Okay? Basta wala pong contempt. Diba? Kung naalala po ninyo, nung last hearing po, ano, hindi ho sumipot po itong mga opisyal po mula sa executive branch. Dahil pinagbawalan po ito, mga kabida, sa pamamagitan po ng sulat na ipinadala po ni E.S. Bersamin, ano, sa Senate President, because of the grounds na executive privilege at saka ito hong possible violation po ng sub judice rule, ano? Okay? So, siguro, meron pong negotiation between the Senate President and the executive branch. Kaya, sinabi po ni Senator Chis Escudero na, okay, hindi na po kailangan po na subpoena. Okay? Dadalo na po itong mga official na ito. With assurance, dadalo na po itong mga official na ito. Baka yun yung isa sa mga kondisyon, ano, na dadalo yung mga official basta walang contempt. Ang nangyari po, kinontempt.
Kasi ho, halatang halata naman po na nagsinungaling eh. Diba? So, anong pwedeng gawin ng mga senador? Okay? Nakatunga nga lang po, ano? Hahayaan na lang po na magsisinungaling. Ganun po ba yun? Dahil ho, meron pong agreement na hindi ho pwedeng papatawan ng contempt sino mang miyembro po ng executive branch na dadalo po dyan sa komite, ano? Kaya nga sumigaw ng pambubuli ito hong si Secretary Rimulya po kahapon po mga kabida. Simpleng tanong lang po yun, ano? Tapos, bullying na kaagad. Diba? Natural. Simpleng tanong lang po yun. Hinahanap lang po ng mga senador kung sino yung nag-utos na pasakayin po sa aeroplano itong si dating Pangulong Duterte. Bullying na po yun. Diba? Kasi ipinapasa-pasa po yung tanong eh. Wala hong sumagot doon po sa tanong. Oh. So yun po yun. So anong tingin po ninyo mga kabida dito ho sa nangyari po sa Senado?